Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga project na ginagawa sa Manila Bay. Dadaan muna tayo dito sa elevated walkway bridge na nagko-connect sa LRT Line 1 at LRT Line 2. Kamakailan lang ay nagkaroon na naman ng sunog dyan, no? Mabuti na lang at naagapan kaagad ng mga bombero yung sunog at hindi na umabot dito sa elevated walkway. Nakatatapos lang na ma-renovate pagkatapos na madamay sa sunog dyan ilang buwan na ang nakaraan. Kakatapos lang napalitan ng bagong canopy ang buong elevated walkway. So ayan guys, makikita nyo naman napakaganda na dito. Nilagyan ng iba't ibang grills ang magkabilang side ng walkway. May mga plant box na rin na nilagay dito na may nakatanim na iba't ibang mga halaman. Dito sa gitna, ito yung part na nadamay sa pagkasunog sa katabi na residential area. At pagkalipas ng ilang buwan, nakabalik na ulit dito ang mga residente at nakapagpatayo na ng kanilang mga bahay. Na ganun pa rin, sobrang lapit dito sa bridge. Mabuti na nga lang yung sunog na nangyari ay doon sa kabilang side. Nagsimula at medyo malayo dito sa walkway at naagapan kaagad. Dapat talaga meron ng permanent solution para hindi na maulit ang pagkasunog dito sa residential area at madamay na naman sa pagkasunog ang walkway. Patuloy pa rin ang paggawa ng mga bahay dito na umaabot pa minsan sa 3rd floor. Yung ibang mga bahay ay gawa sa semento at yung iba naman ay light materials. Anyway, marami pa mga project na ginagawa ngayon dito sa Manila ang pupuntahan natin at bibigyan natin ng update. Isa na dito ang ongoing na renovation ng Robinsons Manila. Tingnan natin ang latest na progress. Andito na tayo sa Midtown Atrium. Ito yung mas bago na wing ng Robinsons Manila.
Ang rehabilitation ay dito ginagawa sa gitna ng mall, papunta sa Santa Monica Wing hanggang dito sa kabila sa Padre Faura Wing. So ayan guys, makikita naman natin ongoing pa rin ang development dito sa taas ng Robinsons Manila. Pinapalitan ng bagong ceiling ang gitna ng mall. Parang bumaba na yung ceiling ng Robinsons. Hindi pa talaga tapos ang renovation na ginagawa dito sa loob ng Robinsons. Pero ang maganda lang dito, operational pa rin ang mall habang ongoing ang renovation. Meron na palang area na natapos na. Ayan, makikita naman natin bago na yung ceiling dito sa Padre Faura Wing. At least ngayon may idea na tayo kung ano magiging itsura ng bagong Robinsons Manila kapag natapos na ang renovation na ginagawa dito. Napansin ko lang parang katulad yung design niya sa bagong renovate din na Robinsons Galleria. Uso pala ngayon ang mga wood accents. Kahit sa Mall of Asia na may renovation din na ginagawa, mapapansin din natin ang mga wood accents. Anyway, andito na nga tayo sa Manila Bay at magbibigay na tayo ng updates sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Silipin muna natin ang Dolomite Beach. Mukhang konti lang ang tao ngayon kasi nga tanghaling tapat at sobrang init dito. Kitang-kita naman natin dito ang mga reclamation projects na ginagawa dyan ang Pasay Harbor City na umabot na dito sa dulo ng CCP Complex. Yung iba pa mga reclamation projects ay nakasuspinde pa rin hanggang sa ngayon. Dalawa lang yung pinayagan ng DENR na magpatuloy sa reclamation project, ang SM Prime Reclamation at ang Pasay Harbor City. Yung iba katulad ng Manila Waterfront City, Horizon Manila, Manila Solar City at marami pang iba, suspendido pa rin hanggang sa ngayon at patuloy pa ang investigasyon sa magiging long-term impact ng mga reclamation project kapag pinagpatuloy ito. Ongoing ang transformation ng Manila Bay skyline dahil sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito sa ngayon. May mga bagong structure na itinayo dito sa Dolomite Beach. Natapos na pero hanggang sa ngayon hindi pa ginagamit ang mga ito. May napansin lang ako, parang bago yata itong Land Bank Tower Building malapit sa Diamond Hotel.
Anyway, ibang-iba na nga ang Baywalk ngayon sa Baywalk na nakasanayan natin 10 years ago. Dati kasi masarap maglakad dito, marami mga bar, restaurant, coffee shop at naging tourist attraction pa nga ito. Isa sa mga project na ginagawa ngayon ang Sands Residences ng SMDC. Ito na ang latest na progress sa ginagawang Sands Residences. Medyo mataas din pala ang residential building na ito, nasa 51 floors. Grabe ano nang nangyari dito sa Baywalk, sobrang kalat na. Hindi pa patapos ang ginagawang drainage system dito na sinimulan pa ng nakaraang Duterte administration. Anyway, para sa mga subscriber natin na nagtatanong kung ano ng latest update sa ginagawang Sands Residences, eto na at almost halfway na yung building. Meron pang inilagay dito na isang World War II tank na ni-restore. Tribute yata ito sa Battle of Manila noong World War II. Isa pang project na ginagawa dito ang restoration sa nasunog at nagsara na rin na Grand Boulevard Hotel. Isang bagong residential condominium naman ang makikita natin dyan sa likod, ang Aspire Tower Manila na malapit nang matapos. Ang tahimik na dito at ang boring na ng Baywalk. Dapat ibalik yung dating Baywalk na isang tourist attraction kapag natapos na ang rehabilitation na ginagawa dito. Nasa 48 floors naman ang Aspire Tower Manila. Kaso natatakpan yung kalahati nito sa isa pang building na mas nauna nang naitayo. May mga bagong restroom na natapos na dito sa Baywalk. Pati na doon sa may Dolomite Beach, pero hanggang sa ngayon, sarado pa rin ang mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung geotube na nagpoprotekta sa Dolomite Beach para hindi tuluyang anurin. Pero dahil nga sa mga storm surge, tuluyan nang nasira yung tube at inanod na dito. May maliit na beach dito sa dulo ng Baywalk, malapit sa Manila Yacht Club. Siguro ang original na plano ay aabot hanggang dito, yung Dolomite Beach, kaso hanggang doon lang sa gitna. Isa pang project na inaabangan natin na matagal na ring delayed, ang Aquarius Residences. Dito yan sa kanto ng Quirino Avenue at Mabini Street. Isang super tall building ang itatayo dito, pero ilang taon na nga nakaraan, hindi pa rin nasimulan ang proyektong ito.
Nasa 76 floors ang magiging taas nito. Ito sana ang magiging tallest residential building in Manila. Anyway, ano masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto na ginagawa dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!